Senator, medyo personal lang. Bilang kapatid ng Pangulo at kasapi ng Minority Bloc, paano nyo binabalanse yung katapatan nyo sa pamilya nyo at sa inyong tungkulin bilang isang independent na Wala na senator? yata akong balanse. Kasi hindi na rin ako pumupunta sa Malacanang, matagal na rin eh. Kasi ang hirap naman. Kung hindi ka masyadong oo nga, ganun, may ganun. Oo, may mga lumilipad, ganyan. Pero yung pong yung mga anak ninyo, Yung mga anak ko, minsan pumupunta kasi nagkikita-kita sila ng mga pinsan nila. Yung nanay ko, binibisita ko na lang kasi yung nanay ko, 97 years old 2 weeks ago. Tanda na eh. So, binibisita ko na lang siya. Pero, yung pupunta-punta sa Malacanang, parang sobrang ng plastikan to. Hindi ko na kinaya. Ayaw naman ako makita eh. Aware pa naman po yung mother ninyo sa Yun ang nga conflict problema. ninyo. Kasi tinatago namin. Siyempre, parati akong nagsasabihan, tulungan mo na lang si Bongbong. Sabi ko, pilit nga ako nagtumutulong. Ayaw naman makinig. Mahirap yung, siyempre, no, pinakamahirap pa pagsabihan yung ayaw marinig. Yung nanay ko naman, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya. Ang problema, galing-galing mag-YouTube eh. Pinapanood pa kayo eh. Nakakainis eh. Hindi marunong eh. Marunong on sa TV niya na-discover niya yung YouTube. Paulit-ulit pa, memorize pa niya, verbatim. Pambira. Mahirap din po kasi talaga pagka usually dahilan ng away ng magkapatid, yung asawa. Oo. O may tanong si Juday. Sino ba talaga yung Sino pa kasi talaga yung impacta? Kapag naman si Bongbong, wala naman problema doon. Parati naman mabait yun. Yun ang mabait eh. Parating oo lang ng oo. Pero kapag pagkatapos nun, wala naman nangyayari. Ayan Sabi na nga naman. nila, ma'am, ang... Na-overrule eh. Oo, pag kung sino yung katabi, yun ang nag-ahari. Ewan ko, sino ba? Ewan ko, ayan. Maraming nagtuturoan sa palasyo ngayon. Hindi ko na nga maintindihan sino magkakakampi. Ayan, sila. Di ba yung PICC po is project po yan ng pamilya no? Oo, PICC. mami ko. Oo. Hindi, sa Malacanang may PICC Ayan daw ka na ngayon. naman. Ano pong Hindi, babad ninyo. Hindi mo pwede sabihin. Pero ito yung tanong ko. Isa po kayo sa naging pinakamalakas na kritiko ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po yung naging turning point bilang isang kapatid, imbis na manahimik, kayo po ay tumuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala, totoo. Nag-umpisa yan nung... actually, ang aga niya, nagkakaduda. Nung eleksyon pa lang, parang ina-out na ako. Pero hindi ko naman pinapansin gano'n. Hindi naman ako sensitive eh. Sabi ko, wala, busy lang, politika. No problem. Sige lang. Tapos panay nga naming gawa ng kalokohan, yung Kape Chronicles, yung Lenlen, yung mga kalokohan ng mga satire. Yun na lang ang tulong ko kasi hindi naman ako kinukumbida sa mga convoy, hindi naman ako tinatawag. So sabi ko, ayan na lang yung tulong ko, yung sa online. Magloko-loko na lang kami doon, pagtawanan na lang. So yun. Tapos, napansin ko, ang aga-aga pa, 2022, nagtataka na ako kasi budget nerd ako. Tinitignan ko na yung maigi. Bakit sobrang laki ng unprogrammed funds sa budget? Tinitignan ko na siya, sabi ko, uy, wala nang COVID. Nung COVID, lumobo yan eh. From magkano lang yun, tapos naging 100 pa. Paano si Presidente Duterte? Walang choice kasi nga, babayaran yung healthcare workers, bibili ng bakuna, kung ano-ano. So yun, lumaki ng konti. Pagkatapos noon, 2022 na 2023, bakit ang laki-laki? Sabi ko, ba't ang laki niyan? Wala namang COVID. Bakit puro unprogrammed? Wala naman tayong pera. Anong kalokohan yan? Tapos, yung pinakamalala, naalala ko, tinanggal na si Presidente GMA, di ba? Tinanggal nung Mayo ng 2023. Tapos, nung Agosto, Setyembre, nag-umpisa na, binabakbakan na si VP Sara. Yung tungkol na sa impeachment, confidential funds. Pero talagang hindi ko nakinaya nung yung March 11, 2025, talagang hindi ko na siya kinaya talaga totally. At sabi ko nga, kung ICC na ang maghahari sa Pilipinas, surrender na ako sa administrasyon na to. Give up na yung soberanya, wala na yung pagkatao at kalayaan ng bansa. So yun. So, pero ngayon, ICC na naman yan. ICC na naman, papapako dyan. Nakakaasar. in connection to that conversation, So, sa kumalas topic na natin. ako nun sa Apo. Alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang... Actually, nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo,
Wala na sa isip ko yung mga kampanya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit nakidnap to? Anong nangyari? So nagkaroon kami ng 3 hearing, pinagbawalan yung mga cabinet member na umaten. Mag-isa akong nag-hearing doon. Paano ko kampanya na? So, yun. Pero di ba nagsampa Hindi kayo ko talaga kinaya doon. Nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso, ako ng oo. mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman So, doon sa wala na. kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala. pwede Hindi nyo ba pa rin- i-follow up hindi yan? pa rin- Wala pa hindi rin rin gumagalaw? nadedesisyonan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman niyo na naiit sa puwera na kayo noon pa eh. Nung Noon pa. election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa inyo sa kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun, wala tayong magawa. Masakit man sa kalooban kasi syempre kahit papano, kapatid mo pa rin. At saka, ang iniisip ko na lang yung aking ama. Kasi, maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya iniisip ko na lang, at least may mga anak pa naman ako, kahit paano, at least may, ano ba tawag doon, may sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan, ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So naging ano talaga, no? Naging parang nung una okay naman, tapos biglang nung nagkaroon ng pangarap itong inyong pinsan, nagsimula alam. kay Gloria, tapos biglang naging ganito, naging kumbaga sideways Wala, na yung naging takbo worse natin. ng worse eh. Naging malala ng malala.